Ang kultura ng Pilipinas o kalinangan ng Pilipinas ay pinaghalong impluwensya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang mangangalakal at mananakop nito noon. Ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas sa pamamahala ng Espanya na tumagal ng mahigit 333 na taon ay may malaking kontribusyon sa kultura ng Pilipinas. Ang wikang Pilipino na mas kadalasang kilala bilang Tagalog ay maraming hiniram na salita galing Kastila. Karamihan sa mga pinagdiriwang na mga tradisyon ay magkahalong Kristiyano, Pagano at iba pang lokal na seremonya. Bilang halimbawa, bawat taon ang mga bayan sa buong bansa ay nagsasagawa ng malalaking pista. Nagpapaalala sa mga santong patron ng mga bayan, barangay o ng mga distrito. Ang mga pista ay kadalasang may patimpalak sa katutubong pagsayaw at sa ibang lugar ay mayroon pang sabungan. Ang ganitong tradisyon ay ginaganap din sa mga bansang nasasakop ng mga Kastila. Sa katimugang bahagi ng bansa na karamihan ay mananalig Islam ay nagdiriwang din ng kanilang mga tradisyon at nakagawian. Ang mga aso ay isa sa pinakamahalagang alaga para sa mga tao. Sila ay kinagigiliwan at tapat na alaga. Kaya naman, ang mga aso ay tinaguriang man's best friend. Ngunit, mayroon ding mga pamahiin at paniniwala tayong nalalaman patungkol sa mga aso. Ano-ano kaya ang mga ito? Number 1. Kung kumakahol ang iyong alagang aso kahit wala na mga tao, maaaring may nakikita itong ibang nilalang. Ayon sa sabi-sabi, ang mga aso ay may kakayahang makakita ng mga kaluluwa o kaya na may mga elemental. Kaya naman, hindi natin maiiwasan na kilabutan kapag may narinig tayong asong umaalulong. Kung ang kulay ng inyong aso ay itim, palaging nasa tabi ninyo tuwing gabi, nangangahulugan itong pinoprotektahan kayo ng aso, hindi lamang sa mga magnanakaw, kundi pati na rin sa mga multo, kaluluwa, at masasamang espiritu. Number 2. Ang pag-alulong ng aso ay may iba ring pakahulugan. Ayon sa iba, ang pag-alulong ng aso ay nangangahulugang may mamamatay. Kung saan nakatapat ang aso habang umaalulong ito, doon sa parting iyon ay may mamamatay. Number 3. Kapag ang inyong aso ay naghuhukay ng lupa sa loob ng inyong bakuran, nagbabatya ito na may mamamatay sa inyong pamilya o kaanak. Number 4. Kapag ikaw ay naglalakad pa uwi at napansin mong sinusundan ka ng isang asong itim, huwag mo itong itaboy. Hayaan mong sundan ka nito hanggang sa pintuan ng inyong bahay dahil nagdadala raw ito ng swerte. Maaaring ito ay swerte sa pag-ibig o kaya naman ay swerte sa pera. Iba naman ang pakahulugan kapag sinundan ka ng aso at umuulan. Ito ay nangangahulugan ng kamalasan. Number 5. Hindi lamang ang pagtawid ng itim na pusa sa inyong daraanan ang nagdadala ng kamalasan, kundi pati na rin ang pagtawid ng asong itim. Sinasabing panganib ang dala nito sa iyo. Mainam na ibahin ang direksyon o maghanap na lang ng ibang ruta patungo sa iyong pupuntahan o hindi kaya ay ipagpaliban na lang sa ibang araw ang iyong lakad
kung ito ay hindi naman importante. Darating siguro bisita, babae. Oh, nak, alam mo ba na bawal magwalis ng gabi at nakakaalis ng swerte daw yan? Ah, ganun po ba, Mama? Sige po, pasensya po. Oh, ano kayong dalawa? Gawing ganun, suyot pa kayo. Gusto mo na matuto ng kapatid mo? Ah, ganun po ba? Pasensya na po, di kasi po na. Sige. Mga tradisyon o kaugalian ng mga Pilipino. Ano nga ba ang tradisyon o kaugalian? Ito ang mga paniniwala o opinyon na naisalin mula sa mga magulang papunta sa kanilang mga anak. Ang mga Pilipino ay sadyang mahilig sumunod sa mga nakagawian na at mga tradisyong sila ay mahilig maniwala sa mga pamahiin. Pagmamano. Makikita pa rin ginagawa ito ng mga Pilipino bilang pagbati o pagpapaalam sa mga nakatatanda tulad ng kanilang mga magulang, kamag-anak at mga lolo at lola. Isa sa mga kaugaliang Pilipino na nananatili pa rin sa ating tradisyon sa kabila ng modernong panahon ay ang pagmamano. Ang kaugaliang ito ay nagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghingi ng kamay sa mas nakatatanda at pagdikit ng kamay nito sa noo habang nakayuko. Nagsimula ang pagmamano noong panahon ng mga prayleng Katoliko na sumakop sa Pilipinas nang ipagitgitan nila ang kanilang mga kamay sa mga noo ng mga Pilipino upang halikan ito tanda ng paggalang sa kanilang kapangyarihan mayroon ang mga pari. Mama! Oh, sino-sino yung mga kasama mo? Mga kaibigan ko po. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Malugod na pagtanggap sa mga bisita. Ma, nandito na po yung mga bisita nyo. Ah, sige, pasok. Upo. Pasok kayo. Upo kayo. Okay, dito. Magandang hapon po. Dito ka po, kuya. Pagmamahal sa pamilya. Ligaw at harana. Isa sa pinakamagandang tradisyon ng mga Pilipino ay ang panliligaw ng mga lalaki sa kanilang napupusuan. Ang panliligaw ay isang gawain ng panunuyo ng mga kalalakihan sa kanilang iniibig. Sa panahon ng panliligaw ng isang binata sa isang dalaga, ang mga ito ay lumalabas upang magkakilala sila ng lubusan. Sa panliligaw ng mga kalalakihan ay dinadalhan nila ng mga regalo ang kanilang babaeng napupusuan tulad ng bulaklak, telegrama, tsokolate at kinakantahan ng mga awitin na tinatawag nilang harana. Ang harana ay isang paraan ng pag-awit ng isang binata na nagpapakita kung gaano niya iniibig ang isang dalaga.
Karaniwan itong ginagawa tuwing sasapit ang gabi sa labas ng bahay ng isang dalaga. Karaniwang awiting kinakanta ng mga binata ay ang mga kundiman o mga awit ng pag-ibig. Ako pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi, masilay. Pamamanhikan. Tuloy po kayo. Gandang gabi po. Magandang gabi, Maritari. Kami nga pala yung mga gabi. Papa, sa'yo. Ay, regalo mo po. Salamat. Mapa, papangasawat mo ako kayo. Maupo muna kayo. Dito. Tabi ng asawa mo. Kaya na lang ako dito. Sigurado ka na ba anak niyo sa mapapangasawa mo? Opo, mama. Tay, kain yan. Opo. Siguro kailangan na natin pag-usapan kung mga alam si Aita at tapos. Palagay ninyo, kailan gaganapin ang kasal? Kayong bahala. Lagi naman nakanda yung anak namin kung kahit anong araw. Sa palagay ko, sa kabilugan ng buwan. Kaya naman yun. Maganda sana kung sa dagat ka na. O sige, sa'yo yun na sa amin. Pwede ba yun sa inyo? Oo naman po. Sa'yo, ayos na sa'yo. Opo. Mga pagkaing Pilipino. Kristyanismo. Naimpluwensya ng Kristyanismo ang kulturang Pilipino sa halos lahat ng mga tapyas, mula sa visual art, arkitektura, sayaw at musika. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa dalawang nakararaming Katolikong Romano or 80.58 nasyon sa Asia Pasipiko. Eastern Timor ang isa pa.
Mayroon ding sariling independenteng simbahang Pilipino ang bansa, ang Aglipayan na nagbubuo ng halos 2% ng pambansang populasyon. Nakihiwalay ang mga ibang Kristiyanong simbahan sa mga iba't ibang uri ng Kristiyanong sekto at kulto. Mula sa senso noong 2014, binubuo ng halos 90.7% ng populasyon ang Kristyanismo at laganap ito sa buong bansa. Ito ay ilan sa mga okasyon na ipinagdiriwang ng mga Pilipino. Piyesta ng Santo Niño. Penitensya o sinakulo. Tradisyon ang inabangan ng mga deboto, kundi pati na rin ang nakagawiang tradisyon na dungaw ng itim na Nazareno at Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung puno ng tradisyon ang traslasyon, gayon din ang paghahanda sa Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian para sa taunang dungaw o lamirata. Umaga pa lang ibinaba ng imahen ng mahal na birhen mula sa altar at binihisa ng kanyang antigong kasuotan na gawa sa ginto. Ang imahen na ito ay dinala sa bansa noong 1618 ng mga paring Augustinian Recollects. Nauna lang ng ilang taon ang imahen ng itim na Nazareno. Kapag tayo nakaka-experience ng difficulties, ng problema sa buhay natin, usually ang bilis nating lumapit sa isang nanay. The same is with dungaw. Sana yun po ang ating, meron tayong ina na lagi nating tatakbuhan. Bago mag-alas 3 ng hapon, tanaw na sa simbahan ng San Sebastian ang poong Nazareno. Pero lubhang mabagal ang usad dito dahil sa dami ng tao. Nang marating nito ang Plaza del Carmen, maya-maya, dumungaw na mula sa balkonahe ang imahe ng kanyang inang si Maria bilang pagsariwa sa pagkikita ng mag-ina sa landas ng pagpapasakit ni Jesus. Sinundan ito ng panalangin. Ilang deboto ang nakuna naming nawala ng malay sa gitna ng siksikan ng tao. Sa rescue center lang na ito, 11 tao ang dinala. Karamihan sa kanila nahilo, habang ang iba naman tumaas ang presyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Bagong taon at Pasko.
Ilan lamang ito sa mga tradisyonal na sayaw ng mga Pilipino. Pandango sa ilaw. Tinikling. Tatahakin, landas na madilim. Paano makakamit? Paano mararating? Nagsimula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay patas lahat itigala. Lahat magkakawa kung sama-sama. Kung may palaki man ay kaya-kaya. Mga pangarap nating hawak-hawak. Isa-isang matutupad kapit na bayanihan. Bayanihan.
Pagtatanim ng palay. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Pagkukopra ng niyog.